ating lahat, mga kapatid. Kami narito, ang Pure Heart Prayer Warriors ay narito sa bahay ko, ang ating mga kapatid, si Brother Bernard, si Sister Lilia. Kami po ay narito upang aming mapakinggan din kung ano yung naranasan nila nung sila ay nangailangan ng yakap ng Panginoon. Sa panahon na sila may naramdaman, ay walang iba, ang Diyos pa rin ang kanilang tinawagan. At narito ang mga Pure Heart Warriors na aming pinanalangin, at sila'y naniniwala sa Diyos na ang lahat ay siyang magbibigay ng kagalingan, dahil ang Diyos noon hanggang ngayon ay siya pa rin ang nagbibigay yun. Kaya narito po, mapapakinggan po natin ang kanilang patutuo sa panahon na sila iginubo ng isang sabihin natin na sakit na minsan ang alam nila ay pupunta na sila sa kamatayan. Pero napakabuti ng Panginoon dahil binigyan po tayo ng wisdom upang doon ay sila nagtiwala sa Diyos, ibinigay nila yung pagtitiwala nila. At salamat sa mga buhay nila dahil narito po ngayon si Brother Bernard, na siya yung marinig natin kung ano talaga ang nangyari sa panahon na yun. Siguro si Sister Lilia ang ating kakausapin, o siya muna ang magsabi kasi siya yung nakakita at nakatunghay dahil asawa niya si Brother Bernard. Magandang umaga o gabi sa ating lahat. Pinabalik ko ang papuri, papasalamat. Purihin ang Panginoong Diyos sa lahat ng dumaan na pagsubok sa buhay namin, na wala akong ibang matakbuhan kundi ang Panginoong Hesus. Sa panahon noon, ang tiwala lang, pananampalataya lang talaga ang inaano ko. Sinasarili ko ang lahat ng mga nangyayari lalo na sa asawa ko, na nagkasakit siya, na ilang beses na siyang nagpapaalam sa akin dahil hindi na siya makahinga dahil na sa sakit niya. Yung masakit na yung muscle niya, yung mga gout niya, mga arthritis niya. Magpapatakbo na siya nung isang last week na hindi na daw niya kaya. So, kasi kung siya alam ko ang asawa ko, may tiwala naman sa Panginoong Hesus. Pero, deep inside, parang may kulang pa sa kanya, na parang hindi pa niya masyadong tinanggap na si Jesus ay siya lang dapat ang ating sandigan sa buhay natin. Siya lang yung dapat puntahan natin kung ano man mga problema natin. Parang kulang siya ng pananampalataya, gagaling siya. Pero ako, may tiwala ako at 100% na naniwala ako na once nga may naniwala ka ng buong puso mo na maggagaling siya, gagaling ang iyong pasyente o ang iyong mahal sa buhay. Kasi nung isang buwan na sabi niya, Mami, hindi ko na kaya. Sabi ko, mananalig ka. At palagi kaming, every 2 hours nagpe-prayer ako, nagpa-Bible study ako. Ang sabi niya, nabasa ko sa Bible, sabi niya sa akin, na nasa verse na, sabihin mo, kayo lahat, kino-cover ko na sa precious blood ko. Kailangan lang mananalig ka, kailangan lang may pananalig ka sa sarili mo, nagagaling ka. Yun ang sinabi ko sa kanya, di ba, Brother Bernie? Sinabi ko sa kanya. Kaso nga lang, yung bang kulang talaga siya sa paniniwala. Kung ikaw ay talagang yung mayroon kang talagang pure na yung tanggap mo na si Jesus na siya yung Savior mo. Kahit anong man dumaan ng pagsubok sa buhay mo, magtiwala ka lang
Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus magpan ka lang, hihingi ka sa akin. Hingi ka kung anong hingiin mo. Basta humingi ka, ikuan ko, mag-a-answer prayer ako sa iyo. Kaya hindi ng Panginoon pala, pag may asawa, siya ang ilaw talaga, siya ang nagpapalakas. So ganyan ang buhay natin, minsan nadalaw tayo, minsan nga talaga, kaya wala natin talagang mapupuntahan. Diyos pa rin, kaya salamat din, kaya Bernard, mapakinggan na rin natin yung talagang totoo nga na naramdaman niya at nangyari sa panahon niyo. Magandang gabi po. Meron po akong sabihin na nung nasa after sa banig po ako, akala ko yung pala sakit ko na yun ay gawa ng mga tao pala yun na ako'y binigyan ng sakit pala. Kaya nung gabi na yun, pinatawa ko kay Mrs. o kay Pastor Chris po eh. Nung nasa banig pa si Bernard na talagang hilong-hilo siya, sobrang init niya, yung talagang hindi na niya kaya, papatakbo na siya ng hospital. Wala akong ibang naisip noon na dapat, kasi ang sabi naman na 2 o 3 mananalangin, mas mabilis yung reaction ng Panginoong Hesus. Yung nasa isip ko, tinatawagan ko si Pastor Chris na, Pastor Chris, ipapanalangin niyo nga si Bernard kasi may sakit siya. At saka si Paring Chris, hindi siya tubiling magkuan na hindi. Talagang pinalangin niya kami kagad. Tapos nung tinawagan ko na si Bernard, kung anong naramdaman niya pagkatapos na nalangin si Pastor Chris, ang sabi niya, Mami, parang gumaan ang pakiramdam ko, nawala yung init ng katawan ko. At saka hindi na ako nahihilo. Yun pala yung kanya, hindi pala yun natural na sakit ng isang tao, yung sakit ng tao, kundi gawa pala yun sa mga kaaway natin. Ako'y pasalamat po sa Panginoong Diyos na siya ang bibigyan ng kalakasan ko, sa pamilya ko, at po ng mga biyayang binibigay sa amin, proteksyon sa pamilya ko, lalo na sa akin na nung araw na yun nagkasakit ako na talagang hinangina na ako. Buti lang nandiyan si Mrs. ko na nagbubuhat sa akin na palaging nagdadasal siya. Nagdadasal niya ako na kumapit ka lang sa Diyos dahil siya magbibigay sa aking kalakasan. Saka siya magbibigay ng kalinuhan sa akin, saka wisdom nagbibigay sa akin. Nang nakilala ko ang Lord, siya ang talagang tunay na Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Noong last week, nagkasakit ako, talagang mahinang ako talaga. Saka mainit ang pagramdam ko, sobrang init na nangingin ako. Po talagang nandyan ang milis ko na palagi nagdarasal. Palakasin yung asawa ko, sabi niya. Kaya lumakas ako sa Pastor Chris na lagi siyang nagdarasal sa akin. Salamat Pastor Chris, ganun ang nangyari sa buhay ko. Sana Lord, kung may makasalanan na tao, bigyan mo ng pagkakataon na kilala kayo ng lubos. Saka Lord, maraming salamat po sa lahat ng binigay yung kalakasan sa akin, Lord, nung ako'y nangihina ako, Lord. Mother Bernard, ilang araw ba yung pagkakasakit mo nun? Nung mula nung pinanalangin ka namin kasi noon pa yung hindi ko na kasi maalala. Mga 2 linggo po yun. 2 linggo. Ostoro. Isimulan ka na ng panalangin pero pabalik-balik pa rin Balik ko. yung lagnat mo, panghihina. Pero yung panahon na kami talaga na pumunta na dito noon,
at nakita namin yung kasiyahan ng mukha mo dahil ikaw naman ay minumonitor namin dahil kaya Sister Lilia. Kaya siguro ito ay sa Diyos lahat ang salamat natin dahil nakadakila. Alam mo noon ay hindi mo na kaya talaga. Ang sabi ko mga sa iyo nung pagpinta ka sa ospital, baka ikaw ay positive nila. Kaya pasalamat tayo sa Diyos kasi siya lang naman ang laging napupunsyon lahat ng ating hindi natin kaya. Lahat yan ay sinusunod yan. Lahat naman yan ay binibigyan tayo ng kalunasan ng Panginoon. Kaya salamat sa buhay ninyo. Kayo nagtiwala sa Diyos at ibinigay ninyo yung katapatan, lalo na yung faith ninyo sa Kanya, ibinigay yung lubos. Sana tuloy-tuloy na yan, patuloy na papurihan ninyo ang Diyos. Napakasarap maglingkod, lalo na tayong mga ama, dapat tayo yung mataas ang paglilingkod natin, kasama natin ang ating pamilya. Yun ang maganda. Kaya ang encourage ko, sana ay lagi tayong magtiwala pa rin sa Diyos dahil siya pa rin hanggang ngayon. Kaya salamat sa buhay ninyo mga kapatid. Nawa ang Diyos ay pagpalain pa kayo kasama ninyong mga pamilya ninyo, mga anak ninyo, apo, at naway patuloy pa rin tayo na maglilingkod. At alam ko naman na at naniniwala Diyos pa rin ang lahat ng gumagawa ito. Ibigay lang natin yung buhay natin sa Kanya. Hayaan nyo yung mga pangangailangan ay lagi naman handa ng Panginoon. Lahat naman ay galing sa Kanya yan. Salamat tayo. Kaya sa araw na ito, kami po'y saludo din sa buhay ninyo dahil isa kayo na mapalad dahil ang kagalakan sa buhay ninyo ay sa Diyos yung binibigay dahil yung buhay ay mahalaga sa Diyos. Dapat yun po ang dapat natin gawin kundi laging papurihan siya, salamatan, dakilain. Salamat po sa buhay ninyo. Salamat po. Magandang araw po. Binabalik ko po sa Panginoong Hesus ang papasalamat, pagpupuri sa Kanya. Sa lahat ng mga blessing na dumating sa buhay namin, marami akong ipapasalamat sa Kanya. Hindi ko na isa-isahin dahil mga answered prayer, yung lalo na kay Bernard na mayroon kaming isang problema na answered prayer na ngayon nga year na answer yung matagal ko nang pinag-pray na talagang parang kung sa kwan pa parang kami nananalo ng loto. Tapos yung pangalawang buhay niya, Yes. ilang bisis niya, Amen. nalampasan niya lahat ang mga pagsubok niya. Alam kong on the process of healing at saka isang push pa lang talagang baka na siguro niya yung magtuloy-tuloy na yung pagpanya sa Panginoong Hesus, paglilingkod sa Panginoong Hesus. Ang pamilya ko rin, pinatutri ko rin na mauuna siya sa buhay namin, gabayan kami at patugbayan sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay. Kasi ang Panginoong Hesus, kung wala siya, saan kami pupunta? Wala kami makapita. Pasalamat ako nga nakilala ko na naging born again ako na lubos kong naunawaan kung ano talaga ang mission ko sa buhay dito sa mundo. Kasi sa dami kong pinasukan ng mga reliyon, wala akong naramdaman na init na pag ng puso ko, kundi dito lang sa born again. Doon ko na talagang walang ibang kundi sa Panginoong diretso ka, wala na yung paliko-liko nga pagsamba na kung saan ka pumupunta, kundi diretso ka sa Panginoong Hesus na walang dapat direkta kang mag-prayer sa Kanya. Kung wala na yung mga sa likod-likod na mga
alam niyo na yun kung ano yun. Kasi ako dati, grabe ako. Na sobrang hindi, si paring Chris, si Malinglo, sila yung talagang, alam kong pinag-pray nila, nagpan talaga sa sobrang nagpe-pray sa akin na makilala ko ang Panginoon Jesus. Kasi hindi nila ako madala eh. Tatanungin niya ako, asan ka na naman? Ganito. Pero alam kong sila nagpe-prayer sa akin. Pasalamat ko, nakilala ko sila. Pasalamat ako, nakilala ko yung pure heart na mga warriors na sila yung nasa likod ng paggagalingan namin. Alam ko sila din ang ginagamit ng Panginoong Jesus. And Yung sa mga pagpala nilang mga kamay na gumaling ang asawa ko at saka kaming lahat ng pamilya nga proteksyonan kami sa mga lahat ng mga sakit nga gawa ng kaaway. Thank you nga nakilala ko po kayo. Maraming salamat. God bless po.